Dahil sa magandang record ng mga manggagawang Novo Ecijano, prioridad na puntahan ng iQuest International Manpower Services Incorporated ang Nueva Ecija sa tuwing mangangailangan sila ng factory workers na kailangang ipadala sa Taiwan. Our Nueva Ecija people, matitipa po. And we've seen it in our deployment. Marami pong umaalis dito, matitsaga sila. And talaga pong they're truthful when it comes to like finishing their contract, talagang tinatapos po nila. And ang ano po ron, no, maganda rin po ang aming feedback sa mga factories pagdating po sa mga worker po na nanggagaling sa Nueva Ecija. So, with that, of course, we want to return the good gesture po na ginagawa ng ating mga taga-Nueva Ecija nandun na to make it a point na i-prioritize sila pagdating na may hiring tayo. Kasi po, naman, kung maganda ang record, why not, no? Sa tulong ng Public Employment Service Office Nueva Ecija, muling nakapagsagawa ng special recruitment activity ang iQuest noong June 3, 2025 sa Old Capitol Building, Cabanatuan City upang magbigay ng pagkakataon sa mga Novo Ecijanong nagnanais na makapagtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Sa panahon po kasi ngayon, in the world of very modern na, so Taiwan is now more on the electronics and semiconductor production. So there are perhaps probably number one in the world for the processing ng mga semiconductor chips, etc. So yun po ang malaking pangangailangan sa Taiwan. And kami man po ay natutuwa kasi one of their priority is Philippines. Ayon kay Redford Laredo, Operations Manager ng iQuest International Manpower Services Incorporated, siyam na po ang naging kwalipikadong aplikante para sa final interview na gaganapin mula June 17 hanggang June 19 sa kanilang tanggapan sa Malate, Manila. Siyam na Taiwanese managers ang inaasahang haharap sa kanila sa interview. Maging healthy po tayo kasi po sa pag-abroad ang number one po unang po natin ay kalusugan. Mag-practice na mag-English. Kasi po sa interview, English tayo. So, yun lang po. At of course, number one, magdasal po tayo sa Panginoon Diyos dahil lahat po yan magiging totoo lang po pag wala po dahil po sa kanyang guidance. Ang mga aplikanteng makakapasa sa interview ay inaasahang magbibiyahe na patungong Taiwan sa July. Mahigit 50,000 piso naman kada buwan ang kanilang magiging sweldo na madadagdagan pa kapag sila ay nag-overtime. Isa si Mary Jane Nasis, 30 taong gulang, at residente ng Cabanatuan City sa mga aplikante posibleng makapagtrabaho sa Taiwan kapag naipasa niya ang final interview. Masaya siya at nagpapasalamat sa naibigay sa kanyang pagkakataon. Papasalamat po ako. Siyempre po yung buong family ko din po kasi may mga ganito pong programa po si Gob na nakakatulong po talaga para higit lahat sa amin po mga job seeker po talaga. Hindi na po kami makakagastos po para po makapunta ng Manila, which is sila na po yung nagsasort ng mga agency para po sa amin, para po mas mapadali po yung pag-a-apply namin. Yun po. Kaya po nagpapasalamat po kami kay Gob. Kasi alam ko po kalala po namin siya nung paman. Hanggang ngayon po talaga tumutulong po sila sa aming lungsod. Para sa Balitang Nueva Ecija, Benji Machas nag-uulat para sa DWN Teleradyo, ang inyong